Amen. Grabe. Pag hindi naman kayo natinag doon sa kantang yon, pang ano yun eh, alam niyo po mga kapatid, pang Araneta Coliseum yung kantang yon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako po ay nag-aanyaya sa inyo sa mga aklat ng Awit, Kapitulo 73. Kapitulo 73. Babasahin po natin sa English, Psalm 73 verses 23 to 26 from the NIV version. Ang atin pong patuloy na lesson theme ay Life Lessons from the Book of Psalm. Sino po sa inyo ang maraming natututunan sa Book of Psalm? Taas po ang kamay. Ako po ay nabe-bless sa mga lessons na atin pong tinatalakay sa Book of Psalms. And ngayon pong umaga, ang atin pong title ay God is my portion forever. God is the strength of my heart and my portion forever. Basahin po natin ating text. Psalm 73 verses 23 to 26. Ito po ang mga salita ng Panginoon. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. You guide me with your counsel. And afterward, you will take me into glory. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Salamat po na ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, na iyong mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang langit at lupa ay lilipas, subalit ang mga salita mo ay mananatili magpakailanman. And this morning, Lord God, we pray that you anoint your words and allow the Holy Spirit to teach us and guide us and bless us with the power of your words. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ano po ang life verse ng ating chairman? Anybody can guess? Life verse. Siya po ay John chapter 15 verse 16. You did not choose me, but I chose you to go and bear fruit, and your fruit should remain. Ano po ang life verse ng atin pong mahal na principal, Mrs. Santos? Anybody here? Yeah. Lamentation 3:23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ano po ang life verse ni Precious Joy? Do you know? Makikita niyo po yan sa kanyang FB profile. Nakalagay doon, God is the strength of my heart. Yan po yun. Nandyan po yan. Psalm 73 verse 26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So yan po ang life verse naman ni Ate Joy. Ano kaya ang life verse ni Kuya Mandy? Kuya Mandy, anong life verse mo? Mamaya, share mo sa amin. Yan. Okay, si Kuya, ano kaya? Aaron kaya, ano life verse? Si Kuya EJ kaya, ano ang life verse? Dapat po tayo may life verse. That's sort of our inspiration sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. So, tingnan po natin, ano po ba ang life lessons na makikita natin sa Psalm 73. Very, very powerful ito pong psalm na ito. In fact, ito po ay isinulat ni Asaph. So, hindi po lahat ng psalm ay sinulat ni King David. Some of them ay sinulat ni Asaph. Sino po ba si Asaph? Si Asaph ay chief musician ng Levitical choir ni King David. So si King David po ay may mga Levites singing in the tabernacle. Wala pang templo po noon sapagkat ang nagtayo ng templo ay si King Solomon.
pero meron silang tabernacle. And in the tabernacle, si King David. Remember, King David is also a musician. Kaya po marami siyang mga na sulat na kanta. Kanina nga po habang kinakanta natin na Brother Benny, yung alam kong may magagawa ang Diyos. Iniisip ko, ito kaya ay isa sa mga kanta na sinulat ng kanilang tatay, Pastor Veran Vedasto Yolanda. Yun. Sinulat ba, Chairman, yun ni Vedasto? Hindi, ano? Ni Pastor... Oh, Jesus, pagpalain, yun ata ang isinulat. Hindi ko sure kung baka naman si Kuya Benny ay meron ding mga kantang isinulat. Pero hindi niyo po nalalaman, si Brother Benny ay napakagaling na musician. Napakagaling. Sa piano, sa gitara, napakagaling. Kaya iniisip ko kanina, pupunta si Brother Benny sa piano kasi wala kaming pianist today. So, napakagaling na musician. So, si Asa po mga kapatid ay chief musician ng Levitical choir ni King David at meron po siyang 10 songs na isinama sa collection ng 150 psalms. So ito pong Psalm 73 all the way to Psalm 83 ay mga psalm na kinolekta o isinulat ni Asaph ayon sa inspiration ng Panginoon. Pero ito po yung damdamin ni Asaph. Verse 1. Samahan mo ako doon na Joyce. Samahan niyo po ako sa English. Tagalog ko po babasahin. Psalm 73 verse 1. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. Sa mga taong ang puso'y malilinis. Yan. Psalm 73:1. Surely God is good to Israel, to those who are pure in heart. So God is good. Surely, God is good to Israel. Isama po natin sa panalangin natin ng Israel at mayroon pong mga nababalita na mga threat that Iran will take revenge to Israel. Kapag po nangyari yon at kumbaga nagbigay ng statement ang Iran that they will attack Israel. Kung inyo pong familiar po kayo, ang Houthi sa Yemen ay mga proxy ng Iran, ang Hamas ay proxy ng Iran, ang Hezbollah sa Syria at Lebanon ay proxy ng Iran, pati po sa Iraq. So sabi nga po ng mga nakikita ko po na mga post ngayon, pray for Israel. So let's pray for them. Sapagkat tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel. At sa lahat ng mga ang puso ay malilinis. Taas nga po ang kamay ng puso'y malilinis. Amen. Hindi ko po tinatanong yung puso ay pure o perfect. Wala po kasing perfect. Pero meron pong pure heart. Ayan. Puso'y malilinis. Na wala po tayong anumang masamang damdamin sa puso, walang masamang naisin o plano sa puso. At yan ang mga taong pinakikitaan ng Diyos ng kanyang kabutihan. Hindi man tayo Israelis, hindi man tayo Israelites, but those who are pure in heart, God is surely good to all of us. And then sabi niya, verse 2, bagamat yon ang kanyang declaration, verse 2, meron siyang isiniwalat na damdamin. Yan. Alam niyo po, tayo, bagamat tayo mga mananampalataya, meron po tayong minsan mga natatagong damdamin. Hindi naman po kasi tayo nga perfect. Ayan. So sa verse 2, sabi niya, ngunit tungkol sa akin. Ito. Tungkol sa Diyos, yes, God is good. Pero tungkol sa akin, ngunit tungkol sa akin, ang paako'y halos natisod. Yan. Lagi pong pinag-uusapan yan Naku, natisod ako. Doon sa mga nakikita kong natisod siya sa mga naririnig niya. Nag-stumble. Minsan po hindi natin naiiwasan, bagamat tayo mananampalataya, na tayo po'y nai-stumble, na tayo po'y nadi-discourage, na tayo po'y na-frustrate, na tayo nadidismaya, na para bang nata-turn off tayo. Yun po yung feeling na gano'n. Sabi niya, ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod. Hindi naman tuluyang natisod.
Halos natisod. Kaya nga sabi ni Kristo, ayusin natin ang ating mga buhay upang hindi tayo maging katitisuran ng iba. Na baka mamaya, marami tayong iniimbita dito. Each one, invite one. Pero pag nakita po yung atin pong mga behavior, pag nakita yung ating ugali, natitisod, ay hindi na ako babalik sa good neighbor kasi wala namang pumapansin sa akin. Ayun, natitisod sila. Ayoko nang magsimba sa good neighbor kasi parang hindi nila ako pinapahalagahan. Yun po yung salitang natitisod. Dito sabi ni Asaph, sabi niya, ang mga paako'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. Muntik na siyang nadulas. Muntik na siyang bumagsak. Yun po ibig sabihin. Muntik na siyang bumagsak. Nag-struggle talaga si Asaph. Bakit? Sapagkat ako'y naiinggit. Nainggit. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo. Sabihin niyo po, nainggit. Hindi ko po kayo narinig. Nainggit. Thank you. Ano po ba ibig sabihin ng nainggit? Sister baby, nainggit. Oh, meron ba kayong kilalang inggitera? Inggitera. Oo, naiinggit. Oh. Naiinggit kay Sister Mercy kasi ang gaganda ng damit. Naiinggit kay Sister Mercy kasi maganda ang bahay. Naiinggit kay Sister Mercy kasi maganda ang kulay ng buhok. Oh, inggit. So ito pong si Asaph, bagamat siya ay chief musician sa Levitical choir, inaamin niya, ako'y montik ng natisod, ako'y montik ng nadulas, sapagkat ako'y naiinggit. Nag-struggle siya. Naiinggit sa mga palalo. Sabi doon, for I envied the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Nakikita mo kasi yung mga hindi naman Kristiyano, parang sila yung yumayaman, sila yung gumaganda ang buhay. Di po ba? Di ba ka, Benny, nakikita mo yung mga araw-araw nagbibisyo dyan, naglalasing dyan, lahat ng klaseng bisyo nandyan, pero ang hahaba ng buhay, ang gaganda ng mga katawan. Tapos si Brother Benny, ayun, na bypass. Ilan ba ang barado mong ugat sa puso, Brother Benny? 4. Mami, ilan lang ba yung major ugat sa puso? 4? Oy, baradong lahat. May kilala ko, Brother Benny, 2 lang ang barado. 3, ikay 4 ang barado. Barado lahat ng ugat sa puso mo. Iisipin mo tuloy, Lord, bakit naman ako pa ang nagbarado ang puso? Yung mga kapitbahay kong lasinggero araw-araw, hindi wala namang kabara-bara. Yung mga puro kalayawan, puro kalokohan ang ginagawa sa buhay, bakit ganon ang parang ang healthy nila? So para bang nag-e-envy ka, naiinggit ka, bakit sila? Hindi naman yan, hindi nag-church. Puro kalokohan ang ginagawa. Bakit sila parang masaya, healthy? Bakit ako na naglilingkod kay Lord, ako pa yung ganyan? Iniisip ko, sana hindi naman naiisip ni Sister Presi, kasama Sister Presi na, bakit ako pang diakonisa? Ako pa ang nagkaroon ng sakit? Hindi na lang si Sara Duterte ang nagkasakit. Bakit ako? Bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Bakit hindi sila? So meron mong feeling na para, Lord, bakit naman? So ibang tao dun po mga kapatid, na dudulas. Ibang tao na natitisod sila. Sumasama ang loob nila kay Lord. Bakit, Lord? The wicked are prospering. Kami nag-church, nagtatize kami, Panginoon. Bakit parang kami hindi kasing sagana nung mga salbahe dyan sa ibang lugar? Iniisip-isip ko nga po si Anita. Alam niyo po si Anita ay classmate ni Chairman. Mabait si Anita, classmate ni Chairman. Na-appreciate ko yung mga classmate ni Chairman. Si Iska, classmate ni Chairman. Si Gudo, classmate ni Chairman. What do they have in common? Kinuha na ni Lord. Pero mababait lahat yun. Masisipag sa gawain lahat yun. At nagmanampalataya at nagbibigay sa gawain ng Panginoon sa abot ng kanilang makakaya.
Eh, maisip mo tuloy, bakit nga ba, Panginoon, yung mga sino po yung nagsisimba, yun ang kinukuha mo. Hindi mo kuhanin yung lahat ng mga kurap sa munisipyo. Yun ang kuhanin mo. Bakit yung mga anak mo, naalala ko lang tuloy si Brother Amang, si Brother Pio. Bakit yung mga anak mo, Lord? Unahin mo sila. Sana kunin ka na ni Lord. Di ba? Mayroong ganong kanta eh. Sana kunin ka na ni Lord. Huwag kayo mananalangin ng ganon, ha? So, yun po ang kanyang feeling kung bakit para siyang na-Istanbul. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas. Sapagkat ako'y naiinggit sa mga palalo, aking nakita ang kaginawahan ng masama. So mga kapatid, yung inggit ay malaking kasalanan sa Diyos. Envy is, in fact, alam niyo po, sa 7 deadly sins, kasama yung envy. Di ba, ma'am, no? Sa 7 deadly sins, kasama yung inggit. Sisirain ng inggit ang inyong kapayapaan sa inyong pananampalataya. Sisirain ng inggit ang inyong contentment sa Panginoon. Sisirain ng inggit ang inyong relasyon sa Diyos. Sino po sa inyo ang nagtatago ng inggit sa inyong mga puso? You surrender it to God. God, I don't want this inggit. Kasi mababother ka pag meron ka inggit. Ako po, I'm searching my heart. I'm searching my heart. Wala po ako nararamdaman right now na inggit. Kayo ba may nararamdaman inggit? Mabuti pa siya. Hindi po ako masadong mainggitin. Kahapon po, minit ng wife ko yung kanyang friend na galing sa Amerika. Na may dalang relo. Order naman niya, chairman. Order niya. May dalang relo. Michael Kors. May dalang bag. Michael Kors. Coach. Nakita sila. Kumain sila sa Marikina. SM Marikina. Kumain sila sa bottle juice. Ba yun? Yun. Hindi ko nga mabanggit eh. Bottle juice. Yan. Kung saan yun? Sila lang dalawa kumain. Kami ni Liam kumain sa Jollibee. Sila kumain doon sa Boteju. Kami kumain sa Jollibee. Ang kinain ko ay burger steak. Burger steak. 1-piece burger steak ang kinain ko. Si Liam, burger lang. Doon lang kami kumain sa kotse ni Liam. Talaga naman. Hindi ako naiinggit sa Boteju. Okay na ako sa Jollibee. Na mga kapatid, ayaw ko ba? Kasi po pag ikay naiinggit, sasamaan loob mo. Di po ba? Sasamaan loob mo. Sasamaan loob mo sa kapwa mo o sasamaan loob mo sa Diyos pag ikay naiinggit. Kaya po siya natisod sapagkat ako'y nainggit. You surrender yung inggit na yan. Lord, you are good to me. Hindi ka dapat nainggit sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kapanahunan. Amen? In God's perfect timing. Kaya na po, pagparada ko doon, bagong-bago yung kotse doon, ang kasunod ko. Pagbaba nung driver, kasi unang mama yung driver niya buntis. Sabi ko, sino kaya itong buntis na to na driver? Pagtingin ko, anak ni Joan. Si Camille. Sabi ko si Camille nagda-drive na. Talaga. Ang ganda-ganda po ng blessing ng Panginoon sa buhay ni Camille na siya ang isa sa mga nagbibigay kay Sister Dory ng maraming apo. Si Camille. Sino pa isa? Marami yan. Dadami pa yung mga apo. Yan. Kasi si Tessa, isa lang anak si Teya, isa lang anak Dapat matatlo din. Yan. Anyway, pinagpapala po tayo ng Diyos. In God's timing, huwag ka mainggit. Darating yung panahon, ang pagpapala mo, darating sa'yo. Pero pag nainggit ka,
Hadlang pa yon sa pagpapala ng Diyos na dumaloy sa iyo kasi nagdadala ka ng inggit at ikaw mga kapatid ay matitisod at madudulas sapagkat pinababayaan mo yung inggit. Bakit ka ba naiinggit? Ano ba kinaiinggit mo? Hindi ka magiging masaya. Nag-text nga po sa akin si Gemma nung isang gabi Pastor, you pray for me. I'm sad. I hope hindi ka sad kasi ikay naiinggit. Biro lang kay Gemma. I hope hindi ka sad kasi ikay naiinggit. But let me tell you this, kapag ikay naiinggit, you will be very sad. You will not be very happy. Sapagkat yung pong mga taong may contentment, yun yung happy. Yan sabi ng Panginoon, matutuhan ninyong masiyahan. In fact, babalikan ko po ito sa my 1 Timothy chapter 6. Babasahan ko po kayo ng verse. 1 Timothy chapter 6. Verse 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6 and following. But godliness with contentment is great gain. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. 27, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong madadalang anuman pag namatay tayo. Ngunit kung kayo may pagkain, taas nga po ang kamay ng may pagkain. Yan. Wala naman ako nakikitang namamayat dito na parang hindi walang makain. Ngunit kung kayo'y may pagkain at damit, taas nga po ang kamay ng may damit. Wala naman ako nakitang parang gusgusin ng damit. Ngunit kung kayo'y may pagkain at damit, masiyahan na kayo sa mga ito. Be what? But if you have food and clothing, will be content. You should be content with that. Bakit? Verse 9. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso. Yung nagnanais yumaman nahuhulog sa tukso. Kaya po iba dyan, gumagawa ng illegal. Gumagawa ng illegal. Minsan yung mga judges, tumatanggap ng suhol. Imagine mo, ipinagpalit mo yung pagiging judge mo sa suhol, sa pera. O yan, nahuli ka. Meron nga po kinukwento, sabi ko, nabasa ko sa dyaryo, isang provincial treasurer. Nakadispalko siya ng 4 million. Doon po sa dyaryo, ang sabi, ang total na pagkakakulong na inihatol ng korte sa kanya ay 89 years. Kasi po bawat kaso, 12 years. Ilang kaso yun? In total, 89 years siyang makukulong. Abay, grabe. Dahil lang sa ano? Dahil lang sa 4 million? Naghangad ka ng pera? Hindi ka na nasiyahan sa sweldo mo? Naghangad ka ng pera na hindi tama? O ayan, sige. Yun ang sabi dito. Verse 9, ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakakapinsalang pagnanasa na siyang nagpapalubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Yung pong inggit, mga kapatid, ay magdadala sa iyo ng kapahamakan. Ipapahamakan niya. Pag ikay naiinggit. Kasi those who want to get rich fall into temptation and a trap. Matatrap ka dyan. Masisira buhay mo dyan. Trap. Yung inggit. Harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Kaya verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Mga kapatid, ang pera pala hindi dapat minamahal. Mahalin mo ang Diyos, hindi pera. Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa pera. Mamahalin mo ang isa at itatakwil mo ang isa. Halimbawa, paano nakikita yung mahal ang Diyos at hindi pera? Halimbawa, Sunday. May sabi, Mare, meron tayong business today. Sunday, ano mahalaga sa'yo? Ang Diyos o ang pera? Pag sinabi mo, sige, ano ba ang pagkakaperahan natin dyan?
Yun, ipinapakita mo na mas mahalaga sa iyo yung pera kesa ang Panginoon. Yung pong, alam niyo po, pag tayo nagbigay ng tithes, nararamdaman niyo yung nararamdaman nating lahat. Oh, pag binigay mo yung 10% mo o tithes mo, iniisip mo, sayang, pambayad ko to ng kuryente eh. Sayang, pang-grocery na namin to sa linggo eh. Pero nang sabi ng Diyos, ibigay nyo sa Panginoon ang para sa Diyos at tingnan nyo ko, sabi niya sa Malakay, ibigay nyo sa Diyos ang para sa Diyos at tingnan nyo ko. Malakay chapter 3. Tingnan nyo ko kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Pinagpapala ng Diyos yung nagtatapat sa Kanya. Ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos at bibigyan kayo ng Diyos wastong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Huwag po tayong, mga kapatid, maging sakim, maging maramot sa Panginoon sapagkat ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana. Ang nagbibigay ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ang hindi nagbibigay, walang aasahan. Yun po ang batas ng pagbibigay, the law of giving. The law of giving is, ang nagbibigay ng sagana ay aani ng sagana. Sapagkat ikay hindi nagbibigay sa tao, ikaw ay nagbibigay sa Diyos. Amen? Kasi po minsan, kaya tayo masyadong hindi nagtatapat sa pagbibigay ay sapagkat meron tayong hinahabol, sapagkat tayo po ay merong inggit. Inggit. Naiinggit ka sa cellphone ng iba. Kapag naglabasan ng cellphone, cellphone ko nga po, opo. Hindi naman po kailangan maganda cellphone para maging maayos. Hindi po kailangan magpayabangan tayo. Kung ano lang meron, binigay ni Lord. Darating ang panahon, papalitan din yan, di ba ma'am? Darating ang panahon, papalitan din yan. Noong una ko pong makilala si Mrs. Santos, ako po Kadilakad. Naglalakad lang ako dyan sa nagtahan. Sa biyaya ng Diyos, si asawa ni Ma'am Joy, de Los Angeles, nagpalit ng motorsiklo, ibinenta sa akin yung motorsiklo niya. So, nakamotorsiklo ako. Nabangga. Hindi na ako sa mga nagbumotorsiklo sa inyo, simula ho na ako nabangga, hindi na ako makaupo sa motorsiklo. Natatakot ako magmotor. Traumatic sa akin yung aking pagkakabangga. Sabi ko, Lord, ayoko na po magmotor. Bigyan niyo na lang ako ng car. Yun po ang aking panalangin. Bigyan mo lang ako ng car. Binigyan po ako ng Panginoon ng car. Ang una ko pong car ay Toyota Starlet. Yung maliit na Toyota. Binenta po sa akin yon 45,000. Yun ang halaga nun. 45,000. Second hand. Isang araw po, tumatakbo ako. Bigla ho nahulog yung tambucho. Yung pong mahabang tambucho nalaglag sa kalsada. Tinan ko, nalaglag eh. Nako, tinalian ko po. Hinata ko, chairman eh. Tinalian ko, hinata ko. Brrrr. Naghanap ako ng magwe-welding. Papa-welding ko lang. Sir, pa-welding mo nga. Sabi ko. Winelding niya. Welding, hindi siguro marunong niya welding. Winelding niya, nasunog yun. Umapoy ho yung buong kotse. Umusok talaga. So kumuha ho siya ng timba. Sinabuyan yung kotse para mamatay yung apoy. Grabe talaga sasakyan niya. Yan po ang sasakyan na pinansundo ko kay doktora isang araw. Yan. Nanliligaw ako, ma'am Ang dala ko yung Toyota Starlet. Buti na lang. Maraming nanliligaw ng mga doktor dyan akin Toyota Starlet. Pinarada ko doon. Susunduin ko siya. Buti ho sumama. So mga kapatid, huwag po tayong madali sa pagpapala ng Diyos. In fact, sabi ni chairman, sabi niya sa akin, lagi nasisira mag-pray ka kasi ng brand new. Sabi niya, mag-pray ka ng brand new. Sa puso ko, hindi ako makapag-pray ng brand new. Parang wala akong ganong faith na mag-pray ng brand new. Okay na sa akin, chairman, yung second hand. Pero nilakasan ko, loob ko, Lord, bigyan mo naman ako ng isang brand new. Aba, praise the Lord, nagkaroon kami ng brand new.
O yung pong Ford, hindi ko pinag-prayan, pero binigay na din. Abay, praise the Lord, glory to God. Hindi po tayo kailangang magmadali sa blessing ng Diyos. Hindi tayo kailangan mainggit. In God's perfect time, it will come to you. Amen? It will come to you in God's perfect timing. Pag po kayo naiinggit, matitisod lang kayo. Pag kayo naiinggit, madudulas kayo, maliligo, mababurden kayo, mawawalan kayo ng joy kasi iinggit-inggit kayo. In fact, ito po yung kanyang kinakainggit babasahin ko. Number 1, the prosperity of the wicked. Bakit kasi kung sino pa yung masama, siya parang yumayaman. Sila yung parang malulusog. Di ba? Tingnan niyo yung mga nasa TV, na mga, alam niyo naman ang mga buhay. Bakit parang sila yung parang ang lulusog, ang sisikat, ang gaganda ng buhay? Parang sila walang problema, parang silang laging showtime, laging masaya. Ganyan. Pero bakit yung mga anak ng Diyos parang sila yung hirap? Yung si Anita, namatay na lang ng hirap. Si Anita po ay namatayan ng asawa. Naiwan sa kanya isang anak at isang manugang at isang apo. Namatay pa yung anak niya. Di po ba napakasakit? Ngayon po siya naman ang namatay. Isipin mo, napakabait naman, kausap ko nga minsan, sabi ko, Sarita, kumusta ka na? Ito, pastor, medyo nahihirapan akong maglakad kumusta na kayo? May pension ba kayo? Sinabi ko, may pension ba kayo? Meron akong pension yung social pension. Sabi niya, ang gobyerno sa Marikina binibigyan kami 500. 500 lang pala ang pension ng Marikina sa isang buwan, sa senior. Pero tinitis siya, sinatsagaan niya, sabi niya, pastor, nakakatulong din naman. Pastor, sabi niya, pambayad ng kuryente. Namatay na at namatay siya, nahirap na hirap. Mamaya po malalaman natin kung bakit dapat tayong magalak kahit po tayo hirap na hirap. Amen? Bakit kailangan nating magalak kahit tayo hirap na hirap? So yung po yung mga tanong ni Asa, bakit gano'n? Bakit kami Christian? Nanghihirap kami, parang bigat-bigat. May sakit kami, bakit kami? Anak kami ng Diyos. At sagot niya, verse 17. Psalm 73, verse 17. Hanggang ako'y pumasok. Yan. Till I entered the sanctuary of God, then I finally understood their final destiny. Hanggang ako'y pumasok sa sanctuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Mga kapatid, yun po ang value ng tayo'y nagsisimba. Sabi ni Asaph, nung ako'y pumasok sa sanctuaryo ng Diyos, doon ko naunawaan. Yung hindi nagsisimba, yun po yung hindi nila nauunawaan kung ano nangyayari sa buhay. Kung bakit ganon ang dinadaan nilang pagsubok. You go to church, you will understand. You go to church, you will understand the Word of God. Doon po nakita ni Asaph nung siya'y nagpunta sa sanctuaryo, naunawaan niya na hindi dapat kainggitan ang masasama. Huwag niyong kainggitan yung mga kurap. Sa gobyerno, maraming kurap. Huwag niyong kainggitan yung mga kurap. Sapagkat ang sabi ng Biblia, yan, verse 17, hanggang sa ako'y pumasok sa sanctuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Verse 18, tunay na sa madulas na dako, sila'y iyong inilagay, iyong ibinabagsak sila sa kapahamakan. Mga kapatid niya, mga mayayaman na mga walang Diyos, yung mga mayayaman na gumagawa ng masama, sila ngayon ay parang nagsasaya, sila ngayon ay parang nananagana, pero darating ang panahon na sila ay magsisisi sa lahat ng kanilang ginawang masama. Halimbawa, si Janet Lim Napoles, yung pork barrels ka, ako napakayaman po niyan. Lahat ng mga anak niya sa buong daigdig, ari-arian, kayamanan, everything. Nasaan siya ngayon? Hindi na po siya lalabas ng kulungan habang buhay sa dami ng kanyang mga kasalanan. Hindi po kinakainggitan yung ang tao'y nabubuhay sa masama sapagkat meron po silang kakalagyan. Alam ng Diyos kung saan ang kanilang kakalagyan. Ikaw, magtiwala ka sa Diyos. Alam niya kung ano ang blessing na sa iyo ay nag-iintay. Can you say, Amen? Yes. Ang daming blessing na nag-iintay sa mga anak ng Diyos. Verse 21, nang ang aking kaluluwa ay nagdamdam. You see, mga kapatid, kapag kayo may inggit,
Ang inyong kaluluwa ay nagdaramdam. My heart was grieved. And my spirit embittered. May kapaitan. Sino sa inyo nakakaranas yan? Yung parang may kapaitan sa inyong puso. Nakikinig nga ako kay Jonah. Sana si Jonah mamaya mag-join sa atin sa ating homiletics class. Alam niyo po si Jonah, napaka-sipag sa kanyang gawain. Sabi nga ng mga comment doon, nung ikay nasa Middle East, nakakotse ka. Ngayong ikay nasa Canada, nakabisikleta ka na lang. Ano na ba nangyari? Sabi niya, nagtitiis siya kasi maganda naman ang kanyang trabaho sa Canada. Ang problema, yung kanyang bisikleta, nanakaw. Akala nyo ba sa Canada walang magnanakaw? Bisikleta lang, ninanakaw pa. Sa Pilipinas nga, hindi pinapansin yung bisikleta eh. Hindi ba? Doon, bisikleta na lang nanakawin pa, minsan, kapag po nakakaranas tayo ng ganyan, ang ating kaluluwa ay nagdaramdam. Lord, bakit naman nanakaw yung bisikleta ko? Lord, bakit naman ako may sakit? Lord, bakit naman ako nawalan ng trabaho? Lord, bakit naman nangyari sa buhay ko yan? Nang ang kalooban ko ay nasaktan. Isa mga kapatid, pag tayo po ay hindi natutong magtiwala sa Diyos, nagkakaroon tayo ng grief, nagkakaroon tayo ng bitterness. In fact, verse 22, ang sabi niya, ako'y naging hangal at mangmang. Kasi nadadala tayo ng ating mga emotion. I was senseless, I was ignorant, I was like a beast before you. Pero ano ang pag-ibig ng Diyos? Verse 23, sabi niya, Yet kahit po ako'y may bitterness, yes, kahit po ako meron po akong tinatawag na nasaktang damdamin, kahit po ako parang mga kapatid nagkaroon ng natisod. Ang sabi niya, yet, 23, ako'y kasama mong palagian. Yet I am always with you. You hold me by my right hand. Yun na po mga kapatid, ang isang masasabi sa inyo, anuman ang inyong pinagdadaanan, hindi kayo iniiwanan ng Diyos. Amen? Hindi po kayo iniiwanan ng Diyos. Hinahawakan kayo ng Diyos kahit ano ang inyong pinagdadaanan. Lahat po tayo minsan may pinagdadaanan. Paminsan-minsan may pinagdadaanan tayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Baka may pinagdadaanan. Kausapin niyo pag malalim ang hugot. Pag malalim ang hugot. Halimbawa, ang mga lalaki kasi ganyan. Naku, malalim ang hugot nun. Di ba? Pag narinig mo yon na Nigel kay ang hina ko sa pangalan mo, no? Ano nga ba pangalan ng asawa ni si Adet. Oo. Nick. Yan. Pagka narinig mo, Nick, na ang hugot ni Adet, ganyan talaga mga lalaki. Malalim na hugot yun. May pinagdadaanan. Minsan gano'n may pinagdadaanan. Mga kapatid, lahat tayo may pinagdadaanan. Ako po minsan may pinagdadaanan. Hindi po dahil ako'y pastor, kayang-kaya ko lahat ng pinagdadaanan. Minsan may pinagdadaanan din po ako. Pero ang kagandahan po, ang sabi ng Biblia, ako'y iyong palagiang sinasamahan, inaalalayan mo ang aking kamay. Verse 24, ang iyong payo ako'y pinapatnubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kalwalhatian. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan all the way hanggang isama kita sa kalwalhatian. I will guide you with my counsel and you will take me into glory. Ang sabi niya. Yan sabi niya, verse 25, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? Whom have I in heaven but you? God, I have you in heaven. And earth has nothing I desire beside you. Ikaw lang, Panginoon, ang naisin ko. Anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo, wala akong ibang anumang ninanasa sa lupa. Lord God, hindi ako nagnanasa ng magandang kotse. Lord God, hindi ako nagnanasa ng magandang bahay. Lord God, hindi ako nagnanasa ng anumang kayamanan. Ikaw ang aking naisin sa lupa. You are what I desire. Amen? God, you are what I desire, not cars. I desire God above all.
Kaya sabi niya, verse 26, ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan po nakikita ko kay Sister Piling at kay Sister Hirang, Ate Hirang, at kay Sister Dory, at sa lahat po ng ating mga senior, na nanghihina ang kanilang mga flesh. Minsan ang kanilang puso ay nanghihina din. But God is the strength of my heart and my portion forever. Umuwi po ako ng Nueva Ecija nito pong Holy Week. Kasama ko po yung nanay ko, 80 years old. Yung pong kanyang bayaw, kapatid po ng nanay ko, yung asawa niya, nakita ko, Cholando, musta na? Eto, Chody, sabi, Chody, medyo matanda na ako. Lahat ng mga kabarkada ko namatay ng lahat. Ako na lang mag-isa. Para bang ang feeling ko sa kanya, para siyang nalulungkot na lahat ng mga kabarkada niya, mga kaedad niya, kakilala niya, namatay ng lahat. Siya na lang ang nandun na naglalakad-lakad doon, gaganon-ganon. Pumasok ako sa loob, nung ganap ako ng pera sa wallet ko, Cholando, ito, bigay ko sa'yo. Tapos, salamat, Chody. Sabi niya sa akin. Hindi po natin maikakaila na dadating ang panahon na tayo po manghihina. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Hindi ko nakikitang nanghihina ang puso ni Ate Hirang. Kausapin nyo. Hindi ko nakitang nanghihina si Ate Piling. Kausapin nyo. I-inspire kayo pag kausap nyo si Ate Piling. Pag si Ate Piling kausap nyo, lalakas ang pananampalataya, may inspire kayo, sasaya kayo, lalakas ang loob nyo. Subukan nyo anak na Ate Piling, si Amy kausapin nyo. Biro lang, Amy, Minsan, yung lola ang kausapin nyo, lalakas ang loob nyo. Yung apo kausapin nyo, babagsak ang kalooban nyo. Biro lang, Amy. Ibig sabihin, kinukumpare ko lang na yung ating mga may edad, hindi ho pinanghihinaan ng loob yan. My flesh may fail, my heart may fail, but God is the strength of my heart. And my portion forever. In fact, dito po sa Good Neighbor, mabanggit ko lang sa inyo, sa Good Neighbor, ang pinaka-generous dito sa pastor, yung mga may edad. Yung mga hindi ko masabi mag-abot kayo, pero sinasabi ko lang, na ito po yung walang trabaho, walang mga trabaho yan. God is their portion forever. Pag nakita ko, pastor, yan. Sister Dory, Ate Hirang, Sister Piling, si Mrs. Santos, yan ang mga hindi nakakalimutang mag-abot sa pastor. Dahil po kahit wala silang trabaho, ang kanilang pananampalataya, God is my portion forever. Ang Diyos ang bahagi ko magpakailanman. At hindi sila pinagkukulang. Tingnan nyo po, subukan nyo magbukasan ng mga wallet kung hindi mas marami pang laman ng wallet ni Sister Piling. Subukan natin. Sister Piling, makilabas nyo yung wallet nyo. Subukan nyo paglabasin ng wallet si Ate Hirang kung hindi mas marami laman ni Ate Hirang. Subukan nyo. Sister Dory, subukan nyo, maglabasan tayo ng wallet kundi marami silang laman. Bakit? Pinagpapala sila ng Diyos. Amen? Pinagpapala sila ng Diyos. Sister Mercy, Sister Cecil, yan mga generous na mga kapatid natin. God is their portion forever. Tayo pong lahat ay magyuko ng ulo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na tapat. Kailanman wala kaming dahilan para mainggit sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Wala kaming dahilan para hindi maging masaya sapagkat kailanman hindi mo kami pinababayaan. Ikaw ang Diyos. You are the strength of our flesh. You are the strength of our heart. You are the strength of our soul. You are our portion. Ikaw ang aming bahagi. Ikaw ang aming provider. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. So please God, dalangin po namin na makita mo na kami nagsisikap
na maglingkod sa iyo ng buong lakas sa bawat araw. We pray in Jesus' name. Amen. Tinatawagan ko po ating pong mga